from the fight game told as they are. This is In the Red Corner with Nisi Casano, and joining us today is the former Brave CF Bantamweight Champion of the World, Stephen, the Sniper Loman. Stephen, magandang araw and welcome to the program. Yes, magandang araw din Kuya Nisin, yung tagapakinig natin. Ah, good afternoon sa atin lahat. Yan ang gusto kong marinig. Stephen, babatiin mo na kita ng congratulations sa dalawang bagay. Congratulations dahil kinasal kayo ni Cheryl. Congratulations din sa new contract mo with Brave. At babatiin na rin kita ng belated Merry Christmas and Happy New Year. Yes po, thank you po Kuya Nisi, and yun nga, successful lahat. Yung it's a blessing lahat na binigay ni Lord. Yan ang gusto kong marinig. Stephen, pero bago ka umabot sa blessing na sinasabi mo, medyo matagal yung pagtitiis, medyo you've dealt with uncertainty for a long time. Ngayon, Stephen, it's been a while since fans last saw you compete inside the cage. Kamusta ka ngayon mentally, physically, at emotionally compared 2 years ago? Right now, yun nga, hindi pa tayo lumalaban hanggang ngayon. Continuous naman yung physically, mentally, spiritually. I'm doing fine, and yung mga kung ano man lang yung parang highs and lows ko before and right now, I'm learning, I'm growing, and I'm a better person right now. Yan. Ngayon, 2 years without a fight, Stephen, is a long time in mixed martial arts, lalo sa mga young fighters na katulad mo. Ano yung pinakamahirap na parte ng inactivity na ano yung pinakamahirap na part ng inactivity para sa iyo bilang isang athlete? Yeah, bilang isang athlete, yung parang yung walang laban, yung pinakamahirap. Kasi everyday ka, you're doing your best to magpapawis man lang to sharpen your skills, and pero pag walang laban, parang hindi mo ma-apply yung ano, yung natututunan mo. Pero pag may laban, yun, ma-motivate ka. May extra motivation din yun. Ah, parang pupunta sa isip mo na kung may kalaban ka, na imagine mo na yung mga anong gagawin mo. Tapos extra motivated din sa'yo yun. Pero pag wala, yun pag walang pang inisip na kalaban, parang ayun, at least I'm doing my parang work, my job, na magpapawis man lang kada isang araw, yun, magpapawis, or gawin man yung skills na yung ginagawa ko para ma-sharpen, ganun. Stephen, dun sa 2 taon na walang labang ka, may mga moments ba during that time na napapaisip ka kung worth it pa bang ipagpatuloy itong career mo as an MMA fighter? Or masasabi mo ba na was quitting, was never an option para sa'yo? Kung sa akin, yeah, 2 years, I think na ano, naghihintay ako na naghihintay pero walang dumarating na fight kasi. Yun, may time din na parang napapagod na, gano'n, siguro. Yung Mm. sa akin lang yung part ko, pero continuous pa rin yung training. Minsan lang ako magre-rest kung alam kong pagod na yung katawan. Or pag may gagawin man ako. Yun. Pero naisip ko din yan kung itutuloy ko pa ba. Kaya nga yung naisip ko pa noon kung magte-testa pa ba ako habang walang yung ano, mekaniko sana. Pero hindi naman natuloy pala. Parang you're Yun meant yung to naisip be. ko noon. You're Yung meant to be a fighter, Stephen. Ngayon, you were one of you were one of the most highly regarded Filipino signings nung 2021 nung lumipat ka from Brave to One Championship. Looking back now, how would you honestly describe yung naging takbo mo sa ilalim ng One Championship? nung lumipat ako sa One Championship is ayun, lumaban naman tayo, and yung
nakapaglaban tayo sa mga high high profiles. At least, I did my best. Pero in the long run, in the coming years, wala na. Hindi naman na ako nabigyan ng fights. Do'n lang ako medyo na parang lows ko na 'yun. Kasi yun nga, na-experience ko na 2 taon na hindi na ako nabigyan ng fight, pero maganda naman in the past years yung takbo ko. Pero at the later, yun, hindi na maganda. Ito yung tanong ng lahat eh. Bakit napakatagal mong nag-intay ng ganong laban? Pero considering you're one of the biggest names, not just in the Philippines, but also sa part ng bantamweight MMA roster nila, bakit ganong katagal? At ano ang paliwanag na binigay sa iyo ng One Championship tungkol doon sa kawalan mo ng laban doon sa 2 taon na yun? Ah, Yun, nagkita kami ni Chatri noon sa Qatar. Sabi ko na I am ready. Pinakita ko pa sa kanya, please give me a fight. Parang nag-request pa ako. And then sinabi niya na, yun nga, ah, parang we are looking for it. I know. Alam niya pala na ready sila, and yun, inaayos daw nila, and ayun, I just waited again, and parang natagalan siguro. Natagalan Mm. yung pagbigay nila, and uh, in-expect ko rin na yung championship sana or what, or yun nga, kasi nagpalabas pa kami ng video na kay Fabricio Andrade noon Mm. na siya sana, and ayun, hindi ko na alam yung nangyari, iba naman yung parang takbo. Siguro dun siguro na nawala yung nag-decide na ako na yung katagalan, mag-decide Mm. na lang ako na lumipat sa ibang promotion, Mm. para Mm. kasi before, right, sa Brave nung andun pa ako, binibigyan ako na maganda yung takbo ng MMA career ko doon noon. Kahit Sa tingin, nasa mm. dalawang laban kada isang taon, Mm. maganda, or isa, gano'n. Pero hindi ko alam kung yung decision nila, siguro naka-focus na sila sa Muay Thai and all, sa striking events. Kaya Mm. do'n ako nagdalawang isip na lumipat na. Ngayon, looking back, Stephen, sa tingin mo ba may nagawa ka sana differently to change how things played out for you during sa tinakbo mo sa One Championship? Ah, Ayun nga, gusto ko Sige, lang naman na rephrase natin yung tanong. Do you think kung nanalo ka dun sa laban mo against John Lineker, tingin mo nagtuloy-tuloy ka? yes, siguro 'yun. Kung napanalo ko siguro yung laban ko kay John Lineker, I think, tuloy-tuloy yung run natin sa One Championship, and Mm. I think na may chance tayo na lalaban sa championship. Ah. Kasi So, I think din na siya yung win, magdadala sa iyo sa championship, mm, yung mm, mga winnings mo. mm. Ngayon, Stephen, without burning bridges, dahil yun na yung naging resulta, hindi ka pinalad against John Lineker in that fight noong 2023. Do you feel you were handled you were handled fairly as a fighter ng One Championship? Why or why not? Hindi, yung chance ko naman kasi noon is championship na talaga. Akala ko nga Mm, team na ngayong mm, yung kwan ko, naglabas pa ng video na ano, ng mga na ifi-face ko daw si Fabricio, and I think uh, parang hindi siguro mm. championship, tapos Ah, iba pala yung ibibigay. ah, Na, malapit ka na sa championship, tapos iba pala yung ibibigay. mm. So, Stephen, meron bang dahil nga lumipat ka ng Brave, nagkaroon ba ng interest yung One Championship to sign you back? O nagbigay ba sila ng kahit paano? Siyempre, if you decided or nag-signed off ka na lilipat ka ng ibang company, normally,
manliligaw sila ulit eh. Niligawan ka ba ulit ng one? Ayun, sa tingin ko, kami pa yung ano eh, kami pa yung nag-o-offer eh. Mm. I think sa tingin ko parang hindi interested or interested, Mm. di ba? Kami pa yung sinasabi na lahat ng options, tinitingnan lang naman namin yung ah, magandang karir kung anong patakbo. Mm. Doon kami nagbe-base sa Mm. mga options kung either Mm. maganda or hindi is Mm. kukunin namin. Mm. Kaya I think Sir, hindi hindi sila interested siguro. surprise ka sa ganong klaseng pakikitungo nila sa inyo? Ngayon na Ah, nakapirma ka na sa yun Brave, yung ngayon na parang yes, this may this is yung first time ko 'to, eh, na kami pa magsasabi ng mga options, kami pa 'di ba normally sana, sila yung, sige gusto namin, tapos gusto namin ganito yung gusto namin, kukunin namin ikaw, gano'n sana yung iba pa yung iba pa yung ano, yung nag-offer. mm, Hindi hindi man lang ako na parang na-priority siguro, mm, mm, na either isa-sign ka dapat, maganda yung sabihin. Pero sa akin, blessing talaga lahat kahit, hindi tayo na priority na kukunin mm, is, meron naman yung ibang promotion na gusto tayong kunin mm. katulad na yun po. No, so no hard feelings toward one championship kahit Yes ganun po, yung nangyari mo. yes po, no hard feelings naman kasi, ah, lumaban naman tayo kahit papaano. Pinakita Mm, naman natin yung best natin and, as we stay there sa one championship, ginawa ko naman yung part ko and yun lang. mm, Ah, yung hindi tayo nagkaintindihan sa, as stated in the contract na may laban tayo or wala, yun pala yung parang iba yung interpretation, may meaning pala yung interpretation sa kontrata. Kaya 'pag may contract kailangan talaga basahin, yun lang yung sa akin. mm, Hindi ko pala nabasa yung sa akin noon, hindi ko mm, na nakita. Pero yun talaga, 'pag may kontrata talaga kailangan basahin and mm, magpaturo para mm, kung may mga kasama tayo or mm, attorney, mm, patulong tayo para, mm, kung anong nakasulat, alam natin. mm, Sa akin nangyari na sa akin 2 taon, hindi ko alam kung yung laban pala or yung fight or yung years yung hinihintay. mm. May interpretation pala, yun yung mistake ko noon. Yeah. Kaya 'di Yeah. bale, as I'm growing now nga, ah, I was a kid before and right now, ah, it's a blessing ngayon na nandito Mm, tayo. mm. Now let's move on from one championship to Brave Combat Yes. Federation. You've decided to return to Brave CF. It's a familiar ground for you, Stephen. Ano yung naramdaman mo nung unang nakausap mo ulit ang Brave? Did it feel like coming home or like a fresh start para sa'yo, Stephen? Number one na yun, fresh start and yun, nabigyan ako ng, hope. I thought, hindi na ako kukunin kung saan man akong promotion na laban. Akala ko wala nang kukuha sa akin kasi I was inactive and, ayun pala si Brave pala yung, parang kukunin ulit tayo and may hope talaga sa akin. Mm, Nagbigay ng hope sa akin yung Brave na mm, it was a good feeling for me na mm. I heard na kukunin ulit tayo. From a fighter's perspective, Stephen, dahil na-experience mong magtrabaho, lagyan na natin sa term na gano'n, nagtrabaho for one, nagtrabaho for Brave. Ano yung biggest difference ng treatment at communication ng Brave kumpara sa one? Yung experience na lang. Siguro yun na lang yung i-differentiate natin. Before, pero yung pagka-signing pa lang, excited ka ng kunin. Compared siguro sa one na binigay mo lahat yung options, pero hindi pa, parang may doubt pa na ano, sa Brave yun nga. I was treated before, laban ng laban.
And I think right now, Brave Combat will do the same again na nakapag-sign na tayo ngayon. I think good treatment yung ibibigay nila sa atin. Speaking of good treatment ha, pagka-sign mo, lahat napansin na parang they rolled out the red carpet for you. Social media, promotional materials, nandun lahat. Every step of the way, nakabalita ka. Ako napansin ko yun, nakabalita ka on every news outlet, major na bumalik ka for Brave. Do you feel like Brave is giving you something you felt was missing in the past 2 years? Yeah, Brave is uh, welcoming me. Parang wini-welcome ako to come back again. Yun, I did not sign with them before. I did not renew. I went to one championship. After one championship, here they are. Excited to be back again. And yun yung gusto ko na winelcome again ako na I thought I was not gonna come back and yun, bibigyan pa ako ng welcome home na big news and something. And right now, multi-fight deal. I was happy. I was happy talaga. Kaya for me, I will do my best. Pag bibigyan nila ako ng chance na again, any fight or road to title, I will do my best talaga dito. Kasi blessing na to. Andito na ako. Kinuha nila ulit ako. That's already success. Success parang blessing na sa akin yan. Kaya ang Assurance na gagawin ko na rin lang, para I sa will do career my mo. part. Tingin mo Yes. Yeah. okay. Assurance Ngayon, na. mm, Kaya I will ngayon, do my best na. ngayon 2 years of 2 years of yung 2 years na nawala usually changes a fighter. Ano yung version ng Stephen Loman na babalik ngayon? Technically and mentally. Siguro magbigay tayo ng preview para sa mga nanonood sa atin. Yes po. Before, yun lang, parang laban lang ako ng laban noon. Pero right now, yun, hindi lang puro laban. Dapat maganda rin yung decision mo, decision making. You are wise. I am wise right now. And before also, uh, uh, parang may mga lacking pa ako. And right now, napuno ko na yung lack ko na now. I'm growing also right now. Kumbaga nagiging mature ba as a Mm. fighter. And Yeah. I'm thankful. I'm thankful talaga. Mm. Ngayon, ano yung mga aspects ng laro mo na talagang pinagtuunan mo ng pansin para ma-level up during the time na matagal kang nakatenga? Yes po. Yun po, nakita ko yung striking ko medyo lacking. Kasi yung last na laban ko talagang lacking talaga ako kay John Lineker. Hindi ako nakisabay sa ano niya. Nagamit ko lang naman yung mga movements ko. After the fight, sabi niya, "Ba't ang bilis mo? Ang bilis mo," sabi niya. Yung footworks daw maganda eh. Ikaw yung mas magaling, sabi ko kasi maganda nga yung hooks niya. Yun ko na-realize na kulang ako sa boxing. Before naman, when I was in Brave, I was knocking out my opponent. Iba pala pag na-face mo yung veterano na katulad kay John Lineker, doon ko na improve yung boxing ko, yung stand-up game ko para pag boxer man yung kalaban ko or kickboxer or Muay Thai, makikipagsabayan tayo. And then, yung laro naman is not about striking. MMA naman to, kaya andun pa rin yung change level ko kasi mga wrestling natin and grappling. Hindi naman striking, di ba? It's MMA fight, kaya andun pa rin. Yung priority ko lang is yung stand up. In-improve ko lang and nandun pa rin yung transition ko sa MMA. Ah, yung inactivity, for sure, lahat ng klaseng stress, pressure, uncertainty, dinaanan mo lahat ng masakit na bagay, Stephen. Pero at the same time, meron siyang silver lining eh. Meron din siyang tinuro sa yung magandang bagay.
Ngayon ba dahil doon sa nangyari sa pinagdaanan mo, mas patient ka ba ngayon? Mas gutom ka ba? Or masasabi natin, mas ruthless na yung mas matinding version ng Stephen Loman ang pwede nating makita, let's say, when you return to action by April or May? Ah, yung sa totoo lang, hindi ko alam kasi hindi ako lumaban ng 2 taon. Pero yung masasabi ko lang, I become wiser as a person, as a fighter. More wiser na tayo. Yun lang yung masasabi kong word na yan na pwede kong i-expound. Kasi yun nga, yung 2 taon na depressed pa ako, di ba? Yun, napag-isip-isip ko na, ayun, I'm growing, I'm maturing, and I'm become wiser. Di ba? Yan And importante. yan yung importante. Kaya makikita natin sa laban, i-apply ko na lang lahat. Kung may laban, dun ko na lang ipapakita talaga para Yun ang dapat abangan natin sa pagbabalik yes, ni Stephen yun na Loman lang yung inside the dapat cage. abangan. Yes, yes, yes. Pag may laban, ipapakita ko na lang sa cage. And I'm very excited. And kung sa paparating man na laban, I'm very excited. Doon ko na lang ipapakita lahat. Yung Stephen, 2 taon na hindi ako lumalaban, doon ko na Stephen, ipapakita. Stephen, at this stage of your career, ano yung tunay na goal mo sa sport na MMA? Is it the titles, the longevity, or dahil nga sabi mo nga, much wiser ka na ngayon, nagbigay na ng ibang perspective and character trait? Or are you Yeah. after respect? My goal right now is, ayan, simple lang. Hindi na tayo champion ngayon, di ba? I Mm. want to be slowly but surely mag-move up tayo sa rankings para one time ma-face I want to face again. I want to feel again that championship. Gusto ko ulit ma-feel yan. Yung kung anong feeling ulit na babalik doon. At maganda yung treatment sa atin. I want to feel that. Andyan na, blessing na yan. Yung gawin mo lang, step to that Mm. goal. Mm. Slowly but surely, talunin natin yung mga contenders and championship yung number 1 goal natin na maging Sti- champion ulit. Stephen, mabato ka lang tong tanong na to. Regardless of promotion, regardless of your inactivity, do you still believe do you still believe you're one of the best bantamweights in the world today? Ah, Yun nga, as tumatanda na tayo, 30 years old. Pero 30 pa bata lang pa rin, yan. bata pa rin. Yun nga, 'di ba noon 22 lang nasa Brave ah, ako, ah, 2019. ah. Oh, ngayon 30 na. Oh, 'di ba? I think I will become best. I'm still the best fighter. They better watch out. And they better not cry. Di Yeah. ba? Anyway, para sa Yeah. para sa mga fighters na dumadaan sa pinagdaanan mo, doon sa they experience uncertainty in their careers, ano yung mabibigay mong lesson sa chapter ng career mo or pwedeng lesson doon sa mga pinagdaanan mo na pwede mong ma-impart sa kanila? Yes, yung masasabi ko lang sa mga fighters din na dumadaan sa uncertainty, I think you have a good company, you choose your good friends kung sino magga-guide sa inyo kasi makikinig kayo sa inyo yung who is wiser. Choose yung mga uh, wiser na friends ninyo para magtulungan kayo and yun mag-decide ka kung ano yung pinaka best decision i-grab mo na yung mga darating na opportunity. uh, i Tignan nyo muna yung the best options and i-weigh nyo and yun yung wise decision mo is you choose that doon ka mag-decide kung ano yung napag-isipan mo yung mag-shape sa career mo. Yun, i-grab mo na yung opportunity na yan. And yun lang po. Stephen, syempre ayoko naman tapusin to ng walang inaabangan yung mga fans mo. Stephen, may nasabi na ba sa yung Brave kung kailan ka lalaban? O ano mo Yes. yan, bigyan natin patikim kahit konti.
Sabi nila, by April daw. Uy! By April daw. Pero, hopefully, nagre-ready na tayo ngayon. Pero hopefully, I'm waiting pa rin. Pero I think, sigurado na yan. Ang ganda niya, ang ganda niya, laban ni Stephen April, birthday ko pa, ayos. May Hey, magandang combination. sabi ko, Magandang combination. Stephen, maraming salamat sa oras na binigay mo sa programa and we wish you nothing but the best. thank you rin, Kuya Nisi, and thank you sa ating mga listeners. God bless you and God bless us all. Thank you very much. All right, that's it for all of us here on In the Red Corner. Don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell to stay up to date with all the latest content from In the Red Corner. Again, I'm Nisi Kashano. Till next time.